suicide ay isang uri o paraan ng pagpapawala ng problema ng isang tao. Ito ay ginagawa nila upang mawakasan ang kanilang problema at dinadalang napakalaking problema sa buhay. Yung suicide maaaring yung gusto mong mangyari dito tuloy. Pero sabihin natin na ang suicide ay hugot yan sa Panginoon na gustuhin ng tao. Pero maiwasan natin na kung hindi mo naman gagawin yan. Ang suicide para sa akin is papakamatay po. So siguro loss of stress, hindi sa work o sa kasama, sa kasambahay. So yun po. Para sa akin ang suicide, ito yung time na yung suicide itself, pagka yung isang tao na sobrang problematic, kumbaga yung mga bagay-bagay sa buhay niya, hindi niya na nakakayanan. And parang ang isang way lang na yung para ma-let go or ma-overcome niya yun is yun, yung pagsa-suicide. Parang ganun, something like that. Kumbaga hindi na kaya hindi na nakakayanan ng isip niya na gawin pa or kung ano yung pwedeng solusyon. Ang tendency is to think na lang na tapusin ang lahat by doing such a thing. Suicide po para sa akin ay yun nga, yun magulo na yung isip, magulo na ganon. Yun po ang pagkakaintindi ko sa suicide. I believe suicide is the act of taking your own life. Sometimes you are not aware that you are on that act, and sometimes we are aware. Siguro may matinding pinagdadaanan, may problema, o may kasalanan na mabigat, at yung baka may lulong sa droga. Isa tong komplikadong phenomena na nangyayari sa buhay ng tao o sa mental health ng tao. Siguro dahilan to sa maraming factor tungkol sa sariling experiences, sariling mga problema, at siyempre mga environmental factors. Sometimes hindi natin control yung mga bagay na nagdudulot ng lungkot at pagwari-wari sa buhay. Suicide is an endgame of depression or other mental illness. This is a feeling of helplessness and sadness that could kill someone if not given the proper attention. Ang isang tao na alam ko na suicidal, ito ay balisa, tulala, dahil sa depression, at saka siyempre pag nakausap mo na siya na hindi alam kung ano yung mga sinasabi, tsaka yung problema pag nalaman mo na, siyempre doon mo malalaman na naiisipan niya mag-suicide dahil sa problemang kanyang dinadaanan. Iwasan ang pagtuloy ng suicide. So, pag mayroon kang hindi nagustuhan, pwede mo naman ititigil na lang. Suicide, halimbawa na bigti, kagayang ganun, o naglason, suicide yan para sa Panginoon, galit ang Panginoon sa tungkol doon, dahil suicide yan eh. Pero wala namang kasihan na sitwasyon ay ganito ang sitwasyon na suicide tungkol sa mga ari-arian ng bahay, tao, o anuman, basta importante, mahalaga. Yun lang. Kakausap sa mga taong malalapit sa'yo. Pupunta sa mga lugar na
kung pwede namang mag-travel o magliwaliw sa mga libangan ba, yun po, ilibang yung sarili. Siguro for me, para maiwasan yan, better kung like, for example, ako, I have to consult someone, kailangan ko siguro may nakakausap ako at the same time. Kumbaga, yung strong kasi relationship with other people, with your family, with your friends. Kumbaga, yung open communications will help us para mas ma-prevent yung ganong situation. Para hindi na tayo dumating sa ganon pang situation. You have to communicate with others, talk with people that surrounds you. Kaya po nagkagano ng isang tao, nag-suicide kasi nga doon sa nabanggit kong naggulong-gulo na yung isip niya, hindi niya na alam yung gagawin niya, parang litong-lito na siya. Kaya yun po ang nangyari sa kanya. And I think to prevent suicide is for us to have friends, to be open, and of course to acknowledge and don't invalidate what you're feeling so that you will be able to be on that, to immerse yourself in that emotion so that you won't be fooled. So parang kumbaga you have an outlet. Kailangan mo ng tulong o may mga bagay na nagbibigay agam-agam sa sarili mo, kumonsulta ka sa eksperto o sa doktor na makakatulong sa'yo. Payong kaibigan lang. We can prevent suicide by understanding the issues concerning suicide and mental health. Suicide is preventable. Showing concern to people who might need help, either a family member, friend, colleague, or random stranger. Determine how to refer someone who might need a medical professional help for prolonged depression or sadness. You can start by caring enough to make a difference.